Ako ay nakagawa na ng maraming bagay sa buhay ko na hindi ko ipinagmamalaki. Ako ay nagsinungaling sa mga federal na taga-usig. Ako ay nagpalsipika ng mga dokumento na nagpadala ng isang inosenteng lalaki sa bilangguan sa loob ng 14 na buwan. Ako ay nagpatakbo ng mga panloloko na napakalinis at napakatumpak na ang mga taong niloko ko ay taos-pusong nagpasalamat sa akin pagkatapos, nang may init, hindi pa alam kung ano ang kinuha ko sa kanila. Ako ay naging sa iba't ibang panahon sa aking pagiging matanda ay isang investigador ng panloloko, isang tagagawa ng panloloko, isang asset ng gobyerno, isang pananagutan ng gobyerno, at isang lalaking nakaupo mag-isa sa isang paradahan ng sasakyan sa ganap na 2 oras ng madaling araw na nagtatanong kung aling bersyon ng kanyang sarili ang tunay. Ako ay lumayo sa lahat ng iyon 3 taon na ang nakalipas. Ako ay nakakuha ng bahay sa Quezon City, isang lehitimong konsultasyon na negosyo. Isang asawa na nagluluto ng nilagang baka tuwing linggo at nagrereklamo tungkol sa mga kapitbahay at hinalikan ako tuwing umaga bago ko pa maisipang magsipilyo ng ngipin na alinman ay ang tunay na anyo ng pag-ibig o isang babae na walang pang-amoy. Akala ko ay tapos na ako. Mali pala ako. Maligayang pagbabalik sa kwento ni tatay tungkol sa tunay na paghihiganti. Kumuha kayo ng merienda, maging komportable, at tandaan, ang mga tao sa mga kwentong ito ay may lahat ng pagkakataon na maging mabuti. Sila lang ang pumili ng mali. Mag-iwan ng komento at siguraduhing mag-subscribe. Magugustuhan niyo dito. Ako si Roberto Bobby Santos. At noong araw na bumalik ang buhay ko upang singilin ang utang ko rito, hindi ito dumating na may sirena o mga ahente ng federal o anumang dramatiko. Ito ay dumating bilang isang tawag telepono mula sa isang teller ng bangko na nagngangalang Gary na may masamang ugali na huminga sa bibig ng diretsyo sa telepono. Ito ay isang Martes. Muli, isang Martes. Ako ay nagsisimulang maniwala na ang mga Martes ay may personal na galit sa akin. Ako ay nasa aking mesa sa kalagitnaan ng isang ulat sa pagsunod sa patakaran para sa isang regional na credit union na nagbabayad ng sapat at hindi nangangailangan ng anumang kawili-wiling bagay sa akin, na yon mismo ang gusto ko. Ang kape ko ay mainit. Ang aso ko, isang beagle na nagngangalang Frank, na may matibay na opinyon tungkol sa mga tagapaghatid ng koreo, ay natutulog sa ilalim ng aking mesa. Ang bentilador sa kisam ay ginagawa ang kanyang mabagal at maasahang bagay. Tumunog ang aking cellphone. Hindi kilalang numero, may kodigo ng lugar sa Quezon City. Sinagot ko ito ng may partikular na pagdududa na inilalaan ko para sa hindi kilalang mga numero, na ibig sabihin ay sinagot ko ito ng may ganap na masayang kawalang pakialam na walang ibinibigay. Ito si Roberto Santos. Ito si Gary na tumatawag mula sa First Alliance Bank sa Montgomery Road. Pasensya na sa abala, sir, pero isa pang paghinto. At ang dumating sa paghinto na iyon ay ang partikular na pag-aalangan ng isang lalaki na naghanda ng isang pangungusap at ngayon ay hindi sigurado kung ito ay tatama sa paraang pinlano niya. Hindi ko sigurado kung paano sasabihin ito. Subukan ang simula. Sabi ko, gumagana kadalasan, di ba? Yi Santos. Hindi ko iniisip na ikaw yon. Sabi niya na parang isang pag-amin. Ang asawa mo ay narito ngayon kasama ang isang lalaki at mukhang, sir, mukhang katulad mo talaga. Inilagay ko ang aking ballpen. Hindi nang dramatiko. Inilagay ko lang ito nang parang inilalagay mo ang isang bagay kapag napagpasyahan ng iyong mga kamay na kailangan nilang maging walang laman para sa anumang susunod. Pasensya na, sabi ko. Ang Ginoo kasama ang iyong asawa, sabi ni Gary ng maingat, ay nagpakita ng iyong pagkakakilanlan, iyong lisensya sa pagmamaneho, iyong ng account, iyong numero ng Social Security. Lahat ay tumutugma sa papel. Pero nakita kita na pumapasok dito sa loob ng 3 taon, Yi Santos, at may isang bagay, babaan niya ng bahagya ang kanyang boses. May isang bagay na mali sa paraan ng pagtayo niya. Mga maliliit na bagay. Hindi ko may paliwanag ng eksakto. 3 taon. Si Gary ay nanonood sa akin na pumapasok sa bangkong iyon sa loob ng 3 taon at tila naitala niya ng sapat ang tungkol sa akin upang mapansin kapag dumating ang kopya. Nagtala ako sa isip na bigyan si Gary ng mas malaking tip sa susunod. Nandito pa ba sila? Sabi ko, ang boses ko ay pantay, profesional, halos medikal na pantay. Ang uri ng pantay na dating pinakamahalagang asset ko sa trabaho
at na sinabi sa akin ng aking therapist 2 taon na ang nakalipas na ito rin ang aking pinakamalaking personal na pananagutan. Sir, nasa window 3 sila. Ang asawa mo ang mostly ang nagsasalita. Ano ang sinusubukan nilang gawin, Gary? Isang paghinto. Wire transfer, sir. Joint account. US $240,000. Ang buong liquid savings namin. 18 taon ng maingat, disiplinado, walang tigil na pagtitipid ng aking asawa. Siya ay may spreadsheet na may kulay na ina-update niya bawat buwan, na lagi kong nakikita bilang kahanga-hanga at medyo nakakatakot. Gary, sabi ko, sir. Maghanap ng dahilan para antalahin sila. Sabihin mo mabagal ang sistema. Sabihin mo may verification hold. Sabihin mo kailangan mo ng supervisor. Sabihin mo kahit ano. Ako, kaya ko yon. At Gary, sir, huwag mong sabihin sa kanila na tinawagan mo ako. In-end ko ang tawag. Si Frank na Beagle ay nagbukas ng isang mata mula sa ilalim ng mesa, tinasa ang aking enerhiya, at muling isinara ito. Makatuwirang tugon. Umupo ako ng eksaktong 30 segundo, hindi dahil kailangan kong mag-isip. Alam ko na ang nangyayari bago pa matapos ni Gary ang kanyang pangalawang pangungusap. Umupo ako dahil 30 segundo ang kailangan ko para itago ang bersyon ng aking sarili na may asawang nilalagang baka at bentilador sa kisem at kulay-kulay na spreadsheet ng pagtitipid at hanapin ang isa pa. Ang isa na ginugol ko ng 3 taon na ilibing sa ilalim ng mga ulat sa pagsunod at paglalakad sa Beagle at ang sinadyang pagsisikap na pagbuo ng isang ordinaryong buhay. Siya ay naroon pa rin. Siya ay naghihintay ng may pasensya at kumpiyansa ng isang taong alam na kailangan siyang muli balang araw. Natagpuan ko siya kaagad. Siyempre natagpuan ko. Hayaan niyong sabihin ko sa inyo tungkol kay Chris Reyes. Si Chris at ako ay nagkita noong 24 taong gulang. Pareho kaming entry-level na investigador sa isang pribadong kumpanya ng pinansyal na forensics sa Maynila na tinatawag na Stone Group. Siya ay payat, mabilis, na may mukha na agresibong madaling makalimutan sa pinakamagandang paraan. Ang uri ng mukha na dumadaan sa mga silid ng hindi nahuhuli sa anumang bagay. Siya ay maaaring maging ibang tao sa pagitan ng elevator at lobby. Nakita ko siyang ginagawa iyon minsan para lang makita. At nang magbukas ang pinto, siya ay may ibang lakad, ibang postura, at kahit papaano ay nakakuha ng tila banayad na accent mula sa probinsya. Tinanong ko siya pagkatapos kung paano niya ginawa iyon. Pumili ng isang bagay na babaguhin, sabi niya. Isang bagay lang. Susunod ang lahat. Kami ay magkapartner sa loob ng 6 na taon. Kami ay nagpatakbo ng mga investigasyon, nagtayo ng mga kaso, winasak ang mga operasyon ng panloloko mula sa loob ng may partikular na kasiyahan ng mga taong nakakaunawa sa makinarya dahil maaari nila itong itayo mismo. Kami ay magaling. Higit pa sa magaling. Kami ay ang uri ng team na nagpaparamdam sa ibang investigador na medyo masama ang kanilang kakayahan, na hindi namin masyadong mapagpakumbaba. Ang problema sa pagiging napakagaling sa pag-unawa kung paano gumagana ang mga panloloko ay iyon ay isang pilosopikal na maikling distansya mula sa pag-unawa sa mga ito patungo sa pagpapatakbo ng mga ito. Si Chris ay gumawa ng paglalakbay na iyon sa ika-5 taon. Ako ay gumawa nito sa ika-6 na taon. Hindi ko ito sisiguruhin. Kami ay nakakita ng target, isang lalaking nagpapatakbo ng lehitimong Ponzi scheme, kung maaaring sabihin na umiiral ang ganitong bagay, na ibig sabihin ay isang lalaking nagnanakaw ng pera pero nagnanakaw. Ito mula sa mga taong sila mismo ang nagnakaw. At kinuha namin ang US $200,000 mula sa kanyang operasyon bago namin iniulat ang iba pa sa REA. Sinabi namin sa aming sarili na ito ay hustisya na malapit. Sinabi namin sa aming sarili na ang matematika ay gumagana ng moral. Hindi. Ang lalaking ninakawan namin sa proseso ng investigasyon ng SEA ay nakakita ng pagkakaiba, hindi sa amin partikular, kundi sa nawawalang pera. Isang investigador na nagngangalang Howard Cruz ang itinalaga upang tingnan ito. Si Howard Cruz ay masusing-masusi sa partikular na walang katatawanang paraan ng mga taong nagiging investigador dahil talagang naniniwala sila sa kawastuhan kaysa sa resulta. Si Chris ay natakot. Ako ay hindi natakot, pero ginawa ko ang isang bagay na mas masahol pa sa takot. Tinulungan ko si Chris na bumuo ng isang kaso na ginawa, tumpak,
at nakakagulat na nakakahimok na itinuro ang investigasyon ni Howard Cruz patungo sa isang junior analyst sa Houston na nagngangalang Tilly Cruz na walang kinalaman sa kahit ano rito. Si Tilly Cruz ay gumugol ng 14 na buwan sa federal na bilangguan. Siya ay 27 taong gulang. Si Chris at ako ay lumayas na malinis. Ako ay tumagal ng 8 buwan pa sa buhay na yon bago ko na hindi na kaya. Iniwan ko ang Maynila. Iniwan ko ang industriya. Lumipat ako sa Quezon City, itinayo ang negosyo, nakilala ang aking asawa, isang babae na nagngangalang Sandra, na mainit at matatag at tumatawa sa mga bagay na sinasabi ko, at nagtatanong tungkol sa aking araw na may tila tunay na interes. Hindi ko kailanman sinabi kay Sandra ang kahit ano rito. Sinabi ko sa aking sarili na pinoprotektahan ko siya. Pinoprotektahan ko ang aking sarili. Si Chris at ako ay hindi nag-usap sa loob ng 3 taon. Ang huling bagay na sinabi niya sa akin, na nakatayo sa paradahan ng sasakyan ng Halston Building noong araw na umalis ako, ay, hindi mo lang basta maaaring lumayo sa kung ano tayo, Bobby. Hindi gumagana ng ganoon. Nakaupo sa aking opisina sa bahay sa Quezon City sa isang Martes ng umaga na may walang laman na tawag telepono at isang beagle sa ilalim ng mesa, ako ay nagsimulang pahalagahan na si Chris Reyes, gaya ng dati, ay lubos na tama. Ang First Alliance Bank sa Montgomery Road ay 11 minutong layo mula sa aking bahay sa normal na kondisyon. Ginawa ko ito sa 7 minuto. Nagparada ako sa kabilang kalsada sa halip na salot. Lumang ugali posisyon. Laging alamin ang iyong labasan bago mo alamin ang iyong pasukan. Sa pamamagitan ng malalaking harapang bintana ng bangko, nakita ko ang window 3 mula sa kinaupuan ko. Ang honey blonde na buhok ni Sandra, ang kanyang madilim na asul na coat, ang isa na binili niya noong nakaraang Nobyembre, ang isa na may malalaking buttons na labis niyang ikinatuwa. At sa tabi niya, ang likod ng ulo ng isang lalaki, ang aking taas, ang aking pangangatawan, ang aking gupit, sa bagay na yon, bagamat ang kanyang ay medyo mas maayos kaysa sa akin, na personal kong nakita bilang nakakainsulto. Nakaupo ako sa aking sasakyan at pinanood sila sandali. Si Sandra ay nakikipag-usap kay Gary, pasensya, mainit, ang paraan ng pakikipag-usap ni Sandra sa lahat sa posisyon ng serbisyo, dahil siya ang uri ng tao na talagang sinasadya kapag tinatanong niya kung kumusta ang araw mo. Ang lalaking nasa tabi niya ay tumitingin sa isang bagay sa counter. Tahimik, kontrolado. Kilala ko ang katahimikan na yon. Ako ang nagturo kay Chris Reyes na tumayo ng ganoong katahimikan sa mga sitwasyon na may mataas na stress. Ang paggalaw ay nagpapahayag. Sinasabi ko sa kanya noon na ang katahimikan ay nagsasabi na wala kang kailangang patunayan. Siya ay isang napakagaling na estudyante. Tumulog ang aking telepono. Si Gary ay nagte-text mula sa kung ano ang inakala kong ilalim ng counter. Ang pagkaantala ng sistema ay bumibili lang ng 0 minutong dagdag, sir. Ay type ko pabalik. Sapatos na yon. Bumaba ako sa sasakyan. Hindi ako pumasok sa harapang pasukan. May side door. Commercial na access. Laging bukas sa oras ng negosyo. Na-access ng mga may-ari ng account na may card. Ginamit ko ito ng eksaktong 1 beses noon upang mag-drop ng mga dokumento pagkatapos ng oras. Ginamit ko ito ngayon. Ang interior ng bangko mula sa side ay ibang heograpiya kaysa sa harap. Nakita ko ang window 3 sa isang anggulo nang hindi nakikita mula rito. Natagpuan ko ang opisina ng branch manager, kumatok ng 1 beses, at binuksan ang pinto bago pa sumagot ang sinuman. Isang babae sa kanyang 50 ay tumingala mula sa kanyang mesa na may ekspresyon ng isang taong malapit nang sabihin na pumasok at medyo naiinis na naunahan. Ang kanyang nameplate ay nagsasabi na Patricia Cruz, branch manager. Miss Cruz, sabi ko ng may kalmado, kaaya-ayang otoridad ng isang lalaking eksaktong naroroon kung saan siya naroroon. Ako si Roberto Santos. May account ako sa sangay na ito. May isang lalaki sa window 3 na kasalukuyang sinusubukang magpanggap bilang ako at mag-wire transfer ng aming joint savings. Kailangan ko ng 60 segundo ng iyong oras at kailangan kong tawagan mo ang pulis habang nag-uusap tayo. Kaya mo bang gawin ang 2 bagay na yon ng sabay? Tiningnan ako ni Patricia Cruz. Tiningnan niya ang kanyang computer. Nag-type siya ng mabilis, binasa ang lumabas, at inabot ang kanyang telepono. Umupo ka, Santos, sabi niya. Umupo ako at sa kabilang bahagi ng sahig ng bangko sa pamamagitan ng salamin na partition.
Pinanood ko ang likod ng ulo ni Chris Reyes, na nananatiling kontrolado, ganap na kumpiyansa, na nakatayo sa tabi ng aking asawa sa window 3. Ang aking asawa, na dapat ay nasa bahay ng kanyang may sakit na ina sa Bulacan, ang kanyang ina, na alam kong nasa mabuting kalusugan mula pa noong kanyang hip replacement noong Marso. Umupo ako kasama ang impormasyong iyon sa opisina ni Patricia Cruz at hinayaan itong tumira sa tunay na hugis nito. Mabagal, malamig at naglilinaw. Ang paraan ng pagtira ng mga bagay kapag huminto ka sa pagtatalo kung ano talaga ang mga ito. Si Sandra ay hindi isang biktima sa silid na ito. Si Sandra ang nagmaneho dito. Si Sandra ang nagdala sa kanya. Kung nakarating ka na rito, gawin mo sa amin ang isang mabilis na pabor. Mag-subscribe. Maraming tao ang nanonood nang hindi kailanman ginagawa ito, pero wala itong gasto sa iyo at nangangahulugan ng lahat sa amin. Salamat ng taos puso. May partikular na uri ng sakit na hindi nagpapahayag sa sarili. Ito ay hindi dumadating ng mainit tulad ng galit. Ito ay hindi dumadating ng may matalas na agarang kalinawan ng pagkakanulo. Ang uri na nararamdaman mo sa iyong dibdib na parang isang bagay na pisikal, na parang may mga gilid. Ito ay dumadating mamaya, mas tahimik. Ito ay dumadating ng parang lamig na pumapasok sa isang silid kapag bukas ang bintana sa loob ng maraming oras at ngayon mo lang napansin. At napagtanto mo na nakatayo roon na ang silid ay malamig na matagal na at ikaw ay patuloy na kumbinsihin ang iyong sarili na okay lang. Umupo ako sa opisina ni Patricia Cruz at sa ibabaw ay ganap na okay, kalmado, organisado, gumagana sa partikular na dalas na inilalaan ko para sa mga sitwasyon na nangangailangan ng lahat ng magagamit na bandwidth at zero emotional na interference. May trabaho akong gagawin. Mayroon akong marahil 8 minutong bago mag-expire ang pagkaantala ng sistema ni Gary at subukan ni Chris Reyes na lumabas sa bangkong iyon kasama ang aking buong savings at ang aking asawa sa kanyang braso. Ako ay ganap na okay. Tandaan ko ng klinikal na ang aking mga kamay ay ganap na matatag. Tandaan ko ito ng parang tandaan mo ang isang bagay na kailangan mong maging totoo. Si Patricia Cruz ay, sasabihin ko, isang pambihirang tao sa krisis. Tinawagan niya ang pulis ng may mabilis na kahusayan ng isang babae na nag-aral para sa eksaktong senaryong ito at tahimik na natutuwa na sa wakas ay magagamit ang pagsasanay. Nagpadala siya ng silent alert kay Gary sa pamamagitan ng internal na sistema ng bangko. Binuksan niya ang aking account sa kanyang screen, kinumpirma na ang wire transfer ay nananatiling pending, nananatili sa sinadyang mabagal na pagproseso na ginawa ni Gary nang may kahanga-hangang pagkamalikhain. At tiningnan niya ako sa kanyang mesa nang may pokus na kalmado ng isang profesional na nangangailangan ng eksaktong isang piraso pa ng impormasyon. Santos, sabi niya, ang babae kasama ang lalaking ito, kilala mo ba siya? Sabi ko. Isang paghinto. Siya ba ay joint account holder? Iyon ay nagpapakomplikado sa kriminal na exposure sa wire transfer. Sabi niya nang mainat kung siya ay joint holder na nag-aautorisa sa transaksyon. Naiintindihan ko. Sabi ko. Ang elemento ng pagpapanggap ay nananatili, sabi ko ito ng mahinahon dahil wala sa kanya ang kasalanan nito at ginagawa niya ang lahat ng tama. Kailangan ko lang ng ilang minutong kasama sila bago dumating ang pulis. Kailangan kong maunawaan ang hugis nito bago ito maging opisyal. Pinag-aralan niya ako. 2 minuto. Sabi niya. Ang mga opisyal ay darating sa loob ng 5. 2 ay sapat. Tumayo siya, inayos ang kanyang jacket, at inakay ako palabas ng kanyang opisina patungo sa sahig ng bangko. Sasabihin ko sa inyo ang isang bagay tungkol sa pagkakita ng isang taong nagpapanggap bilang ikaw. Ito ay isa sa mga kakaibang karanasan na magagamit sa isang tao. Kakaiba kaysa sa inaasahan ko, at ako ay gumugol ng malaking profesional na oras na nag-iisip tungkol sa pagpapanggap mula sa teknikal na panig. Pero ang teknikal na panig ay hindi ka inihahanda para sa visceral, medyo surreal na karanasan ng paglapit sa likod ng iyong sariling silweta at pagtapik dito sa balikat. Hindi ko siya tinapik sa balikat. Lumapit ako sa tabi niya ng dahan-dahan at tumayo roon ng eksaktong 2 segundo bago nila ako mapansin. 2 segundo kung saan na kaya kong obserbahan mula sa distansya na humigit kumulang 18 pulgada kung gaano kagaling si Chris Reyes. Ang gupit ay akin. Ang postura, ang partikular na paraan ng pagtayo ko na may bahagyang timbang sa kaliwa, isang ugali mula sa dating ankle injury, ay akin. Siya ay may aking cadence ng magsalita.
Ang bahagyang flatness mula sa Maynila na 3 taon sa Quezon City ay hindi pa ganap na nawala. Siya ay nakasuot ng jacket sa halos eksaktong kulay ng asul na madalas kong isuot, na nangangahulugan na sinabi ni Sandra sa kanya, na nangangahulugan na si Sandra ay nagbibigay pansin ng mas matagal kaysa sa gusto kong isipin habang nakatayo sa isang bangko. Si Chris ang unang nakakita sa akin. Siya ay nasa gitna ng pangungusap, isang bagay kay Gary tungkol sa reference number ng transfer, at pagkatapos ang kanyang peripheral vision ay nahuli ako at tumigil siya ng ganap. Isang salita sa pangungusap. Walang trailing off, tumigil lang na parang putol ang recording. Inikot niya ang kanyang ulo. Nagtinginan kami at mumiti si Chris Reyes. Hindi ngiti ng kontrabida. Hindi matagumpay. Hindi malupit. Ito ay ang ngiti na naaalala ko mula sa 6 na taon ng partnership. Ang bahagyang mapagpatawad, tunay na mainit na ngiti ng isang lalaking na-miss ka at pumipili ng lubhang hindi maginhawang sandali upang ipakita ito. Bobby, sabi niya. Chris, sabi ko. Si Sandra ay lumingon. Narito ang ginawa ng mukha ni Sandra. At magiging eksakto ako dahil mahalaga ang pagkakasunod-sunod. Una, gulat. Tunay at hindi ginawa. Ang uri na muling nag-aayos ng isang mukha bago pa makialam ang taong nagsusuot nito. Pagkatapos ay isang bagay na halos ginhawa, napakaikli na halos hindi ito naroon. Pero gumugol ako ng 3 taon sa pag-aaral ng partikular na heograpiya ng mga ekspresyon ni Sandra at nakita ko ito. Pagkatapos takot, hindi sa akin. Isang bagay na mas komplikado kaysa doon. Ang takot ng isang taong nanonood sa 2 magkahiwalay na mundo na nagkakontak sa unang pagkakataon. Bobby, simula niya. Huwag, sabi ko, hindi nang malupit. Basta hindi pa. Tiningnan ko si Chris. Labas, sabi ko. Kayong 2 ngayon. Si Chris ay tumingin kay Gary. Si Gary, pagpalain siya ng Diyos, ay tumitingin sa isang punto humigit kumulang 6 pulgada sa itaas ng aming mga ulo nang may konsentradong kawalang pakialam ng isang lalaking nagpasya na ang anumang nangyayari sa window 3 ay talagang lampas sa kanyang sweldo. Si Chris ay tumuwid, inayos ang kanyang jacket, ang kulay ng aking jacket, ang hiwa ng aking jacket, ang transfer. Simula ni Chris. Sabi ko ang kanyang pangalan sa parehong paraan na sinasabi ko ito noon kapag malapit na siyang gumawa ng isang bagay na na-account ko na. Ang parehong tono na narinig niya ito sa parehong paraan na lagi niyang naririnig. Lumabas siya mula sa likod ng counter. Tumayo kami sa sidewalk sa labas ng First Alliance Bank sa lamig ng Nobyembre. Kaming 3 sa partikular na konfigurasyon ng mga taong lahat ay alam ang isang bagay na wala pa silang nasabi. Si Sandra ay nakakross ang mga braso, hindi ng defensive. Kilala ko ang postura na yon. Iyon ay si Sandra na malamig. Si Sandra na sinusubukang hawakan ang kanyang sarili ng magkasama sa pamamagitan ng pisikal na gawa ng pagpigil sa sarili. Siya ay tumitingin sa lupa. Si Chris ay tumitingin sa akin nang may ekspresyon ng isang lalaking naghanda para sa maraming bersyon ng pag-uusap na ito at naghihintay upang makita kung alin ang ating ginagawa. Tiningnan ko siya ng matagal. Tilly Cruz, sabi ko. May gumalaw sa mukha ni Chris na wala sa isang iglap. Pero nakita ko ito. Ang parehong bagay na nakita ko sa aking salamin sa loob ng mga buwan pagkatapos kong umalis sa Maynila. Ang partikular na ekspresyon ng isang pangalan na sinanay mo ang iyong sarili na huwag mapatalon at mapatalon pa rin. Bobby, lumabas niya. 14 na buwan na ang nakalipas, sabi ko. Alam ko ang petsa ng kanyang paglabas. Alam ko kung nasaan siya. Alam ko na bumalik siya sa paaralan, accounting, na alinman ay kakaiba o lohikal depende sa kung paano mo ito tingnan. Alam ko na may anak na siya na babae ngayon. Alam ko na nawala niya ang unang 3 taon ng buhay ng anak niya. Huminto ako. Alam ko iyon dahil sinusuri ko ito tuwing 6 na buwan. Dahil ang pag-alam ay hindi nag-ayos nito, pero ang hindi pag-alam ay mas masahol. Si Chris ay tahimik. Gaano katagal mo nang alam tungkol kay Sandra? Sabi ko. Isang paghinto. 2 taon, sabi niya. Tinanggap ko yon. 2 taon. Si Sandra at ako ay kasal ng 3 taon na nangangahulugan na sa isang lugar sa unang taon ng aking sinadyang. Ordinaryong buhay sa Quezon City, ang konsultasyon na negosyo, at ang beagle at ang kulay-kulay na spreadsheet, si Chris Reyes ay nakahanap sa akin, tinasa ako,
at natukoy ang eksaktong mekanismo na masasaktan ako ng pinakamabisang paraan. At pagkatapos ay naghintay siya ng 1 taon bago ito gamitin. Iyon ang si Chris na kilala ko. Pasensya, arkitektural, hindi nagmamadali patungo sa destinasyon kapag ang paglalakbay ay maaaring gawing paglilingkod sa resulta. Paano? Sabi ko, hindi ng akusasyon, tunay na mausisa, ang paraan na lagi akong tunay na mausisa tungkol sa magandang trabaho, kahit na ang magandang trabaho ay ginagawa sa akin. Halos ngumiti si Chris. Lagi kang umu-order ng parehong bourbon, sabi niya. Parehong brand, parehong baso, karne. Sa Maynila, sa Quezon City, pumasok ka sa isang bar 3 linggo pagkatapos mong lumipat, in-order ang iyong inumin, at naalala ka ng bartender sa susunod na beses dahil mabuti ang iyong tip, at ikaw lang ang taong umu-order ng partikular na label na yon. Huminto siya. Tumagal sa akin ng humigit kumulang 1 buwan mula roon. Iniisip ko si Sandra, tungkol sa bar kung saan kami nagkita, isang Martes ng gabi, na ngayon ko na napagtanto ay isang data point na dapat kong sinuri ng mas maingat. Tungkol sa kung paano siya nakaupo 2 upuan ang layo at nagkomento sa order ng aking inumin nang may partikularidad na nakita kong kaakit-akit. Kaakit-akit, siya ang lumapit sa'yo, sabi ko kay Chris. Walang sinabi si Chris. Lumingon ako kay Sandra. Siya ay tumitingin sa akin ngayon. Ang kanyang mga braso ay nananatiling nakakross, ang kanyang mukha ay gumagawa ng isang bagay na wala akong nakaraang referensya. Dahil sa 3 taon ng pag-aaral ng kanyang mga ekspresyon, hindi ko pa nakita ito. At ang dahilan kung bakit hindi ko nakita ito ay dahil ito ang isa na itinago niya sa akin. Siya ang unang nakipag-ugnayan sa akin. Sabi niya, ang boses niya ay matatag, tahimik 2 taon na ang nakalipas. Sinabi niya sa akin kung sino ka, ano ang ginawa mo. Isang hininga. Ano ang ginawa mo kay Tilly Cruz? Tumayo ako kasama nito. At sabi ko, at hindi ko siya pinaniwalaan. Tiningnan niya ako ng diretsyo. Kaya sinuri ko. Magkano ang natagpuan mo? Sapat, sabi niya ng simple. Ang salitang isapat ay tumama ng may partikular na bigat ng isang salitang pinili ng maingat sa mahabang panahon. Hindi ang lahat nito. Sapat. Na nangangahulugan na natagpuan niya ang kailangan niyang hanapin at tumigil sa paghahanap bago niya matagpuan ang hindi niya makakaya na sarili nitong uri ng sagot. Bakit hindi ka umalis? Sabi ko. Siya ay tahimik sandali. Dahil gusto kong maunawaan muna ito, sabi niya. Kung sino ka noon, kung ang lalaking pinakasalan ko ay totoo o huminto siya. Sabi ni Chris na pupunta ang pera kay Tilly, na ito ay restitution, na ninakaw mo ng eksakto ang $240,000 mula sa operasyon. May mga record siya, at ang pagbabalik nito ang tanging paraan upang, sabi ko ang kanyang pangalan sa paraan na sinasabi ni Ryan Harov ang pangalan ni Rachel, at ang paraan na sinasabi ni James Harov ang pangalan ng kanyang anak. Tahimik, eksakto, hindi ng galit, kundi ng buong bigat ng pangangailangan na siya ay tumigil at marinig ako. Ang pera ay hindi kailanman pupunta kay Tilly Cruz. Tiningnan niya si Chris. Tiningnan ni Chris ang sidewalk at naroon ito, ang partikular na katahimikan ng isang babae na napagtanto na siya ang pinakamahalagang instrumento sa plano ng ibang tao at siya ang huling tao sa silid na nakakaalam nito. Ang account na pinupuntahan nito. Sabi ko kay Chris, saan talaga ito pupunta? Wala. Cayman, sabi ko. Luxembourg. Chris, itinayo ko ang parehong mga istruktura na itinayo mo. Alam ko ang arkitektura. Panama, sabi niya ng tahimik. Gumawa ng tunog si Sandra. Ang kwento ni Tilly Cruz ang susi, sabi ko. Hindi kay Chris, kay Sandra. Sa kanya partikular, dahil kailangan niyang marinig ito mula sa akin ng diretsyo sa lamig sa labas ng isang bangko sa Quezon City na may 2 minutong natitira bago dumating ang pulis. Alam niya na yon ang bagay na makakapasok sa'yo. Alam niya dahil siya ang tumulong sa akin na gawin ito. Alam niya ng eksakto kung ano ang halaga nito sa akin. Siya ay naghawak nito ng 3 taon, Sandra. Parang isang susi, naghihintay para sa tamang pinto. Tinignan ni Sandra si Chris nang may ekspresyon na kilala ko mula sa aking sariling salamin. Ang ekspresyon ng isang taong unang beses na naunawaan ang buong geometry kung paano siya ginamit. Tumingala si Chris mula sa sidewalk.
At narito ang sandaling nagulat sa akin dahil ang nasa kanyang mukha ay hindi ang malinis, kumpos na ekspresyon ng isang lalaking nagpapatupad ng plano. Ito ay mas magulo kaysa doon, mas tao kaysa sa inaasahan ko mula sa kanya, higit pa sa propesyonal na kalkulasyon. Ito ay isang bagay na luma. Kailangan ko ng pera, Bobby, sabi niya. At sa unang pagkakataon ay nawala ang performance sa kanyang boses. Ang nasa ilalim ay pagod, sulok, isang bersyon ni Chris Reyes na hindi ko nakita mula sa isang paradahan ng sasakyan sa Maynila 3 taon na ang nakalipas. Howard Cruz. Naalala mo si Cruz? Siyempre, hindi siya tumigil. Sabi ni Chris. Nagretiro siya mula sa federal na panig pero hindi siya tumigil. Siya ay nagtatayo ng isang bagay ng pribado sa loob ng 2 taon. Malapit na siya, Bobby. Siya ay, kailangan kong mawala bago siya makarating doon. Kaya, nagpa siya kang kunin ang aking savings at tumakbo. Nagpa siya akong kunin ang parehong ninakaw natin at gamitin ito upang, hindi ito ang ninakaw natin, Chris. Sabi ko ito ng tahimik. Ito ang naipon ni Sandra. Dolyar sa loob ng 18 taon bago pa niya ako makilala. Pinili mo ang maling account. Walang sagot si Chris dito. Wala sa amin ang sagot sandali. Pagkatapos, mula sa sulok ng aking mata, nakita ko ang 2 cruiser ng pulisya ng Quezon City na pumapasok sa paradahan ng bangko nang may hindi nagmamadaling katiyakan ng mga taong tinawagan sa halip na inutusan. Tiningnan ko si Chris. Tiningnan niya ang mga cruiser. Tumingin siya pabalik sa akin at nakita ko siyang kinakalkula ang mga exit route, ang mga anggulo, ang mga posibilidad ng may parehong bilis at katumpakan na pinanood ko siyang kalkulahin ang daan-daang sitwasyon sa loob ng 6 na taon. Pinanood ko siyang patakbuhin ang bawat opsyon. Pagkatapos ay bumaba ang kanyang mga balikat ng 1 kapat na pulgada, halos hindi nakikita. May ikatlong account, sabi niya ng tahimik. Mabilis. Para lang sa akin, hindi Panama. Domestic ang pribadong pananaliksik ni Howard Cruz. Lahat ng itinayo niya laban sa ating dalawa. Lahat ay nagmula sa account na yon. Plano kong gamitin ang pera upang ma-access ito, upang makuha ito bago siya mag-file. Tiningnan niya ang aking mga mata. Hindi pa huli. Maaari mo pa rin, Chris. Bobby, tumigil. Sabi ko. Tumigil siya. Ang mga opisyal ay tumatawid sa paradahan. Lumingon ako kay Sandra. Siya ay nanonood sa akin nang may ekspresyon ng isang taong naghihintay ng hatol na kalahati na niyang tinanggap. May isang bagay sa kanyang mga mata na lampas sa gulat at galit at manipulasyon. Isang bagay sa ilalim ng lahat nito, nananatili sa akin, naghihintay upang makita kung sino ako. May ilang tawag akong gagawin, sabi ko sa kanya. Ngayong gabi. May mga bagay na dapat kong sinabi sa iyo nang matagal na ang nakalipas, at sasabihin ko sa iyo ang lahat ng mga ito. Tiningnan ko ang kanyang mga mata, bawat isa, at pagkatapos ay ikaw ang magpapasya kung ano ang gusto mong gawin. Iyon ang iyong desisyon, hindi sa akin. Tiningnan niya ako ng matagal. Tumango siya ng 1 beses. Lumingon ako upang salubungin ang mga opisyal. Si Chris Reyes ay nadeten sa 2 oras 17 minuto yan. Sa isang Martes sa labas ng First Alliance Bank sa Montgomery Road sa Quezon City, Pilipinas dahil sa kriminal na pagpapanggap at sinubukang wire fraud. Hindi siya lumaban. Hindi siya tumakbo. Lumakad siya patungo sa mga opisyal nang may resign, halos marangal na composure ng isang lalaking tumakbo ng 3 taon at sa wakas ay ganap na naubusan ng direksyon. Habang nilalakad siya sa tabi ko, inikot niya ang kanyang ulo. Makakarating si Cruz, Bobby, sabi niya ng tahimik. Kasama man o wala ako. Mayroon kang marahil 60 araw. Pinanood ko silang ilagay siya sa sasakyan. Si Frank na bigla, nang makauwi ako, ay labis na natuwa na makita ako sa walang komplikadong paraan na tanging mga aso, at napakabatang bata ang natutuwa na makita ang mga tao ng walang kondisyon, walang kasaysayan, walang anumang bigat na nagmumula sa pagkilala sa isang tao ng buo. Umupo ako sa sahig ng kusina kasama niya sandali. Pagkatapos ay tumayo ako, gumawa ng kape, umupo sa mesa ng kusina, at nagsimulang gumawa ng mga tawag. Kung nakikinig ka na ng matagal at gusto mong patuloy na dumating ang mga kwentong tulad nito, talagang nakakatulong kung pindutin mo ang like button at mag-subscribe. 77% ng mga tao ay hindi kailanman ginagawa ito, pero iyon ang nagpapatakbo sa buong bagay na ito.
Kaya, salamat ng totoo. May isang sandali sa bawat panloloko, bawat isa, nang walang pagbubukod, kung saan nakikita ang arkitektura. Hindi sa biktima, kailanman hindi sa biktima, kundi sa taong nagtayo nito. Laging may sandali kung saan makikita mo ang buong istruktura ng sabay. Bawat load-bearing wall, bawat huwad na pinto, bawat maingat na inilagay na detalye na nagpapatingin sa artipisyal na parang hindi maiiwasan. Nakikita mo ito ng parang arkitekto na nakikita ang isang gusali na kanyang dinisenyo, hindi bilang isang tapos na bagay, kundi bilang isang serye ng mga desisyon, bawat isa ay nakadepende sa nauna rito. Ako ay nagtayo ng sapat na mga ito upang malaman kung ano ang pakiramdam ng sandaling iyon. Nakaupo sa aking mesa sa kusina sa isang Martes ng gabi sa Quezon City na may malamig na kape at isang beagle na natutulog sa aking mga paa at ang aking asawa sa susunod na silid na ginagawa ang partikular na katahimikan ng isang babae na naghihintay. Nang may pasensya ng isang taong naghintay na ng 2 taon at maaaring hawakan ang ilang oras pa. Nakita ko ang buong istruktura. Hindi kay Chris, sa akin. Ang isa na itinayo ko ng 3 taon nang hindi alam na itinatayo ko ito. Ang ordinaryong buhay, ang mga ulat sa pagsunod, ang sinadyang hindi kapansin-pansin na negosyo, bawat desisyon na ginawa ko mula noong Maynila na inilatag ng sunod-sunod. At sa gitna ng lahat nito, ang load-bearing wall na hindi ko kailanman sinuri ay si Tilly Cruz. Ako ay 27 taong gulang, 14 na buwan sa federal na bilangguan. 3 taon ang buhay ng kanyang anak na babae na hindi niya nakuha dahil sa akin. Hindi dahil kay Chris, dahil sa akin. Si Chris ay natakot. Ako ang naglayo ng takot. Umupo ako kasama nito ng matagal. Si Frank ay humilik. Ang bentilador sa kisam ay umikot at pagkatapos ay kinuha ko ang aking telepono at ginawa ang unang tawag. Ang kanyang pangalan ay nananatili pa rin sa aking contacts. Hindi ko ito tinanggal. At hindi ko kailanman sinuri kung bakit hindi ko ito tinanggal. Kung ito ay dahil sa guilt na pinapanatili ito roon o isang bagay pa, isang bahagi ng aking sarili na alam na ang tawag teleponong ito ay palaging mangyayari balang araw. Tumulog ito ng 4 na beses. Pagkatapos ay hello. Isang boses na kilala ko at hindi kilala ng sabay. Mas matanda, maingat, na may partikular na pagkapagod ng isang lalaking natutong ang hindi kilalang tumatawag ay bihirang nagdadala ng magandang balita. Tilly, sabi ko, ito si Roberto Santos. Ang katahimikan na sumunod ay ang pinakamalakas na katahimikan na personal kong nagawa. Tumagal ito ng sapat na sinuri ko ang screen upang kumpirmahin na ang tawag ay nananatiling konektado. Pagkatapos ay sabi niya sa isang boses na hinubad ng lahat maliban sa hilaw na materyal sa ilalim, bakit ka tumatawag sa akin? At dahil may mga bagay na nangyayari na kinasasangkutan ka kung gusto mo man o hindi, at karapat-dapat kang malaman bago sila dumating sa iyong pinto, huminto ako. Mauunawaan ko kung ibababa mo ang tawag, pero hinihiling ko na huwag. Isa pang katahimikan, mas maikli, mag-usap, sabi niya. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Hindi ang pinaikling bersyon, hindi ang bersyon na may pinapahina na mga gilid at ang konteksto na nagpapatingin sa tagapagsalaysay ng medyo hindi kasing sama ng aktwal. Ang buong bagay, ang operasyon, ang pera, ang desisyon na ginawa namin ni Chris, ang ginawang ebidensya. Ang partikular na paraan na itinayo ko ang kaso laban sa kanya nang may parehong propesyonal na katumpakan na ginamit ko upang itayo ang lehitimong mga kaso sa loob ng 6 na taon. Sinabi ko sa kanya tungkol sa pag-alis sa Maynila, tungkol sa Quezon City, tungkol sa konsultasyon na negosyo at ang sinadyang ordinaryong buhay na itinayo ko. Bahagi dahil gusto kong lumabas at bahagi dahil hindi ko lubos na naniniwala na karapat-dapat ako sa higit pa sa ordinaryo. Sinabi ko sa kanya tungkol sa ngayon, tungkol kay Chris, tungkol kay Sandra, tungkol kay Howard Cruz, at sa 60 araw na binanggit ni Chris sa labas ng bangko. Nang matapos ako, may katahimikan na iba sa una. Mas buo, parang silid pagkatapos ng isang bagay na malakas na tumigil. Ang iyong anak na babae, sabi ko, ilang taong gulang na siya ngayon? Isang paghinto. Nang sumagot siya, ang kanyang boses ay nagbago sa isang paraan na hindi ko lubos na maipangalan. 4, sabi niya. Ang pangalan niya ay Joy. Isinara ko sandali ang aking mga mata. Tilly, hindi ko maibabalik sa iyo ang kinuha ko sa iyo. Sabi ko, alam ko yon. Hindi ako tumatawag upang humingi ng kapatawaran, at hindi ako tumatawag upang mapaganda ang pakiramdam ko tungkol sa isang bagay na hindi karapat-dapat na mapaganda. Binuksan ko ang aking mga mata.
Tumatawag ako dahil may paraan upang itama ito. Hindi ganap, hindi sa paraang dapat itong itama, pero sa paraang nananatiling magagamit, at ito ay nangangailangan sa iyo na gumawa ng desisyon tungkol sa kung gusto mong maging bahagi nito. Siya ay tahimik ng matagal. Pagkatapos ay sabi niya, anong uri ng desisyon? Dumating si Howard Cruz noong isang Huwebes. Alam ko na siya ay darating dahil tinawagan ko siya muna noong Miyerkules ng umaga bago pa matapos ang aking kape. Bago pa bumaba si Sandra. Bago ko paganap na kinumbinsi ang aking sarili, at habang ang bahagi ng aking sarili na hindi pa ganap na kinumbinsi ay maaari pa ring mapawalang saysay ng bahagi na alam na ito ang tanging dalaw. Si Howard Cruz ay 61 taong gulang, nagretiro mula sa financial crimes na may boses na parang graba na ibinubuhos sa isang metal na timba at ang partikular na pasensya na enerhiya ng isang lalaking gumugol ng 40 taon sa pagiging tama tungkol sa mga tao at natutong maghintay sa kanila upang kumpirmahin ito. Siya ay nagtatayo ng pribadong kaso laban kay Chris at sa akin sa loob ng 2 taon. Si Chris ay tama tungkol doon. Ang hindi alam ni Chris, ang inaasahan ko na hindi alam ni Chris ay si Howard Cruz ay hindi nagtatayo ng kaso upang kumita mula rito. Siya ay nagtatayo nito dahil si Tilly Cruz ang kanyang kaso. Ang maling hatol ay nanirahan sa dibdib ni Cruz na parang isang tinik sa loob ng 3 taon na lalong lumalim sa tuwing iniisip niya ito. At nagretiro siya mula sa bureau 6 na buwan pagkatapos ng paglabas ni Tilly at nagsimulang hilahin ang sinulid ng pribado sa kanyang sariling oras na may kanyang sariling pera dahil may mga bagay na hindi maiwan ng isang tao na hindi tapos. Nagmaneho siya mula sa Maynila patungong Quezon City sa isang rented na Ford at umupo sa tapat ko sa mesa ng aking kusina na may legal pad at isang tasa ng kape na hindi niya hinawakan. At tinignan niya ako nang parang tinitingnan ng isang lalaki ang isang bagay na sinusubukan niyang hanapin sa loob ng 2 taon at ngayon ay nagpapasya kung ano ang gagawin dito. Tinawagan mo ako, sabi niya, hindi ng akusasyon, basta tandaan ang katotohanan. Ginawa ko, sabi ko. Bakit? Dahil sinabi sa akin ni Chris Reyes na ikaw ay 60 araw na malapit, sabi ko. At nagpasya akong mas gusto kong pumunta sa iyo kaysa hayaan kang pumunta sa akin. Tiningnan ako ni Cruz ng matatag. Iyon ang estratehikong dahilan, sabi niya. Ano ang tunay? Tiningnan ko ang lalaking ito na gumugol ng 2 taon at ang kanyang sariling retirement money sa paghabol sa isang mali na karamihan ng mga tao ay na-file na at nakalimutan. At sinabi ko sa kanya ang katotohanan dahil isang 27 taong gulang na bata ang nawalan ng 14 na buwan ng kanyang buhay at 3 taon ng kanyang anak na babae dahil itinuro ko ang daliri sa kanya, sabi ko. At ang pinakamaliit na magagawa ko ay ituro ang daliri pabalik sa aking sarili ng may parehong katumpakan. Pinag-aralan ako ni Cruz ng matagal. Pagkatapos ay binuksan niya ang kanyang legal pad. Simulan mula sa simula, sabi niya, at huwag iwanan ang kahit ano. Hindi ko iniwan ang kahit ano. Si Sandra ay umupo sa 2 oras. Hindi dahil hiningi ko sa kanya. Siya ay lumitaw sa pintuan ng kusina na may bagong kape, tinasa ang sitwasyon ng may tahimik na kakayahan na lagi kong hinangaan at hindi sapat na sinabi sa kanya na hinangaan ko, at umupo sa mesa ng may ekspresyon ng isang babae na nagpasya na malalaman niya ang lahat nito at handa para sa kung ano ang halaga ng lahat nito. Narinig niya ang mga bagay sa 2 oras na yon na hindi ko kailanman sinabi sa kanya. Mga bagay na mas masahol pa kaysa sa sinabi ni Chris sa kanya. Mga bagay na nagpapaliwanag sa taong pinakasalan niya sa mga paraan na nagpapatingin sa kasal mula sa isang tiyak na anggulo na parang isang bagay na itinayo sa isang fault line. Hindi siya umalis sa mesa. Siya ay nag-refill ng kape ni Howard Cruz ng isang beses nang hindi hiniling at siya ay nanatili. Iyon ay nangangahulugan ng isang bagay. Hindi ko masasabi ng eksakto kung ano pero nangangahulugan ito ng isang bagay. Hayaan niyong sabihin ko sa inyo tungkol sa ikatlong account, Chris. Sa 2 segundo bago ilagay siya ng pulis sa sasakyan, sinabi niya sa akin tungkol sa pribadong research account ni Howard Cruz. Lahat ng itinayo ni Cruz, 2 taon ng dokumentasyon, mga record sa pananalapi, mga pahayag ng saksi, na nagmula at naa-access sa pamamagitan ng isang solong domestic account na natukoy ni Chris at plano niyang alisan ng laman. Winasak ang ebidensya at ang investigasyon ng sabay sa parehong transaksyon. Si Chris ay matalino. Siya rin, gaya ng lumabas, ay medyo hindi kasing talino ng iniisip niya dahil ang account na kanyang natukoy
ang isa na ginugol niya ng 6 na buwan sa pagmamapa at pagpaplano na i-access gamit ang pera mula sa savings ni Sandra, ay may secondary holder, isang pangalan na idinagdag 14 na buwan na ang nakalipas. Tahimik, hindi kapansin-pansin. Sa istruktura ng account. Madaling makaligtaan kung tinitingnan mo ang mga pinansyal at hindi ang mga detalye ng administrasyon. Ang secondary holder ay si Tilly Cruz. Natagpuan ni Cruz si Tilly 2 taon na ang nakalipas, nagmaneho patungong Quezon City, umupo sa harap ng isang 29 taong gulang na lalaking muling itinayong mula sa pundasyon pataas, at sinabi sa kanya ang katotohanan tungkol sa nangyari sa kanya at kung bakit. At si Tilly ay gumawa ng desisyon na hindi ko gagawin sa kanyang posisyon. Siya ay nagsabi ng sa pagiging bahagi ng pagbuo ng kaso. Sa pagtulong sa pagtipon ng kailangan. Sa isang 2 taong proseso ng tahimik, pasensya, maingat na dokumentasyon na isang lalaking gustong tumakbo ay makikita na hindi kayang tiisin. Si Tilly Cruz ay gumugol ng 14 na buwan sa federal na bilangguan para sa isang bagay na hindi niya ginawa. At pagkatapos ay gumugol siya ng 2 taon sa pagtulong na itayo ang kaso na magpapatunay nito. Nang sabihin sa akin ito ni Cruz sa mesa ng aking kusina, may nangyari sa aking mukha na hindi ko makontrol. Nakita ito ni Sandra at walang sinabi na tama ang ginawa. Alam niya na tinawagan mo siya. Sabi ni Cruz. Alam ko. Sabi ko. Sinabi niya sa akin kaninang umaga. Sabi ni Cruz na gusto niyang malaman mo ang isang bagay. Tiningnan niya sandali ang kanyang legal pad pagkatapos ay pabalik sa akin. Sabi niya at binabasa ko ito ng diretsyo dahil hiningi niya sa akin. Sabi niya, sabihin mo sa kanya na ang middle name ni Joy ay Carol, pagkatapos ng kanyang ina. Napakatahimik ng kusina. Tiningnan ko si Cruz. Pinangalanan niya ang kanyang anak na babae pagkatapos ng aking ina. Ang boses ko ay lumabas ng iba kaysa sa inaasahan ko. Carol Cruz, sabi ni Cruz ng simple. 4 na taong gulang. Kailangan kong lumayo sa kanilang 2 sandali. Sa bintana, sa bakuran, sa wala partikular. Si Frank, na may instinct ng isang mas emosyonal na matalinong nilalang kaysa sa kanyang pag-ugali sa mga lalaking tagapaghatid, ay nagmungkahi ng pagtapik at umupo sa aking paa. Inabot ko pababa ang aking kamay at inilagay ito sa kanyang ulo. Ano ang kailangan niya sa akin? Sabi ko, isang pahayag, sabi ni Cruz. Sa record, ganap na nagpapatunay sa ginawang ebidensya, ang metodolohiya, ang iyong partikular na papel, kasama ang itinayo ko at ang ibinigay ni Tilly, ito ay nagsasara ng kaso ng ganap. Ang kriminal na hatol ay binawi. Si Chris Reyes ay haharap sa mga federal na kaso na may tunay na bigat. At ikaw? Huminto siya ng maingat. At ako, sabi ko. Tiningnan ako ni Cruz ng pantay. Ang kooperasyon at kusang pagbubunyag ay may malaking timbang sa paghatol, sabi niya. Hindi ako makakapagbigay sa iyo ng anumang pangako. Ang UE ang gumagawa ng mga desisyon. Hindi ako humihingi ng mga pangako, sabi ko. Bobby, sabi ni Sandra ng tahimik. Alam ko kung ano ang ibig sabihin nito, Sandra. Alam kong alam mo, sabi niya. Hindi ko sinusubukang pigilan ka. Tiningnan niya ang aking mga mata sa mesa. Binabanggit ko lang ang iyong pangalan upang malaman mo na narito ako. Tiningnan ko ang aking asawa, ang babaeng ito na nilapitan ng aking dating partner, binigyan ng pinakamasamang bersyon ng kung sino ako noon, at pinili na manatili sa mesa ng sapat upang malaman kung may higit pa sa kwento, na namanipula at ginamit, at may lahat ng dahilan upang lumabas sa pinto, at sa halip ay nakaupo sa aming kusina sa ganap na 10 oras ng umaga na nag-aalok kay Howard Cruz ng pangalawang tasa ng kape. Alam ko, sabi ko. Lumingon ako pabalik kay Cruz. Saan ako pipirma? Sabi ko, narito ang nangyari. Sa malinis, factual na pagkakasunod-sunod na naninirahan sa kabilang dulo ng lahat nito. Si Chris Reyes ay kinasuhan ng kriminal na pagpapanggap, sinubukang wire fraud, at nang maidagdag ang aking pahayag sa kaso ni Cruz, pagsasabuatan sa orihinal na securities fraud, at maling hatol kay Tilly Cruz. Siya ay umamin sa pinababang mga kaso 11 buwan pagkatapos at nakatanggap ng 6 na taon. Siya ay magiging 51 taong gulang kapag siya ay lumabas. Ako ay nakatanggap ng 18 buwan ng supervised release, isang malaking parusa sa pananalapi, at permanenteng pagbabawal sa industriya ng pananalapi. Sinabi ng aking abogado na ito ang pinakamagandang resulta na maaaring magawa ng kooperasyon na kasunduan.
Sabi niya ito nang may maingat na kawalang pakialam ng isang babae na ayaw mag-editorialize. Ang konsultasyon na negosyo ay isinara. Siyempre, ang hatol ni Tilly Cruz ay formal na binawi 7 buwan pagkatapos ng aking pahayag. May maikling siklo ng balita tungkol dito. Ang uri na dumating ng mabilis at umalis ng mas mabilis dahil mabilis ang galaw ng mundo at ang mga kwento ng maling hatol ay nakakagulat na hindi sapat na hindi pangkaraniwan upang hawakan ang atensyon ng matagal. Si Tilly ay nagbigay ng isang panayam sa isang reporter sa Quezon City kung saan sinabi niya na walang komento tungkol sa mga taong responsable at nakatuon siya sa kanyang anak na babae. Ang kanyang anak na babae na si Joy Carol Cruz, 4 na taong gulang, na pinangalanan pagkatapos ng isang babae na hindi niya kailanman makikilala. Nagdadala ng pangalang ibinigay ng isang lalaking ang kapasidad para sa biyaya ay lubhang lumampas sa kanyang mga kalagayan na wala akong sapat na balangkas para rito. Hindi ko na muling nakipag-ugnayan kay Tilly. Iyon ang kanyang hangganan na ipinahayag sa pamamagitan ni Cruz at hahawakan ko ito hanggat hahawakan niya ito at walang hanggan pagkatapos nito kung iyon ang kailangan niya. Ang ilang mga utang ay hindi binabayaran ng may utang. Sila ay dinadala. Dinadala mo sila hindi dahil binabago nito ang anumang bagay para sa taong iyong inapi, kundi dahil ang paglalagay sa kanila pababa ay mangangailangan ng uri ng pagkalimot na wala kang karapatan. Dinadala ko ito. Si Sandra at ako ay nagbenta ng bahay noong Nobyembre. Lumipat kami sa isang mas maliit na lugar sa Rizal sa kabilang ilog. Ang uri ng bayan kung saan walang nakakakilala pa sa iyong pangalan, pero ang may-ari ng tindahan ng hardware ay matututo nito sa loob ng 1 buwan dahil iyon ang ginagawa ng mga may-ari ng tindahan ng hardware. Nakakuha ako ng trabaho na nagtuturo ng financial literacy sa isang community college na nagbabayad ng 1/4 ng binabayaran ng konsultasyon na negosyo at nangangailangan sa akin na maging coherent sa ganap na 8 ng umaga, na tunay na pinakamahirap na bahagi. Si Sandra ay nakakuha ng posisyon sa isang lokal na non-profit. Siya ay umuwi na may papeles at tunay na mga reklamo tungkol sa kanyang mga katrabaho at paminsan-minsan na may natirang pagkain mula sa kanilang mga fundraising event, na laging agresibong wholesome at kung saan si Frank na Beagle ay may matibay na opinyon. Kami ay sa karamihan ng panlabas na mga sukat ay hindi kapansin-pansin. Kami ay sa bawat sukat na talagang mahalaga ay mas tapat sa isa't isa kaysa kailanman. Dahil wala nang natitirang dapat protektahan. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Bawat bersyon ng aking sarili, bawat pagpipilian, bawat kalkulasyon. Ibinigay ko ang lahat at hinawakan niya ito at ginawa ang kanyang desisyon. Nanatili siya. Hindi dahil katanggap-tanggap ang nakaraan. Hindi. Hindi dahil karapat-dapat ako. Hindi. Nanatili siya dahil nagpasya siya ng may buong impormasyon at malinaw na mga mata at ang soberanong otoridad ng isang babae na alam ng eksakto kung sino siya na ang lalaking nasa mesa ng aking kusina na gumagawa ng mga tawag sa hating gabi ay isang taong gusto niyang makilala. Ang pagkakaiba na iyon ay mahalaga sa akin nang higit pa sa masasabi ko. Iniisip ko si Chris Reyes minsan. Hindi nang galit kundi may isang bagay na mas komplikado. Ang malungkot. Malinaw na pagkilala na kami ay parehong tao sa loob ng 6 na taon at pagkatapos ay gumawa ng iba't ibang pagpipilian sa parehong sanga at ang mga pagpipilian ay lumaki sa paglipas ng panahon hanggang sa kami ay nakatayo sa magkabilang panig ng isang bagay na hindi maaaring tawirin. Siya ay brilyante. Siya ay sa kanyang pinakamahusay ang pinakamagaling na partner na nagkaroon ako. At ginamit niya ang bawat kaloob na mayroon siya sa serbisyo ng isang takot na hindi niya kailanman hinarap ng diretsyo. Naiintindihan ko ang takot. Mayroon akong parehong takot. Ang pagkakaiba, sa palagay ko, ay si Sandra na nakaupo sa mesa ng kusina. Si Howard Cruz na nagmamaneho mula sa Maynila sa kanyang sariling oras. Si Tilly Cruz na pinangalanan ang kanyang anak na babae pagkatapos ng aking ina, na isang gawa ng pagkatao na lubhang malaki. Nagagugulin ko ang natitirang buhay ko sa pagsisikap na maging karapat-dapat dito nang hindi kailanman ganap na nakakarating. Ang pagkakaiba ay ang pagkakaroon ng mga taong nagpaparamdam na ang tamang bagay ay posible sa halip na tama lang. Namatay si Frank sa sumunod na tagsibol. Binanggit ko ito hindi para sa drama, kundi dahil karapat-dapat siyang maging sa record. 13 taong gulang, umalis ng tahimik sa kanyang tulog sa sahig ng kusina. Napapalibutan ng parehong linoleum at ang parehong bentilador sa kisam at ang parehong pangkalahatang hangin ng pagkakaroon ng eksaktong buhay na ginawa para sa kanya.
Nakakuha kami ng isa pang Beagle 3 buwan pagkatapos. Pinangalanan ito ni Sandra na Martes. Sinabi ko kay Sandra na may komplikadong kasaysayan ang mga Martes para sa akin. Sabi ni Sandra na yon mismo ang dahilan. Tiningnan ko ang babaeng ito sa partikular na hindi mapapalitan na arkitektura niya. At iniisip ko ang lahat ng bersyon ng kwento na maaaring isulat. Ang bersyon kung saan hindi ko sinagot ang tawag ni Gary. Ang bersyon kung saan tumakbo ako nang dumating ang pulis. Ang bersyon kung saan kinuha ko ang 60 araw na babala ni Chris at ginamit ito sa paraan na gagamitin ng dating si Bobby Santos upang mawala. At pagkatapos ay tiningnan ko si Martes na Beagle, na may parehong matibay na opinyon tungkol sa mga lalaking tagapaghatid tulad ng kanyang nauna at kasalukuyang nasa proseso ng pagtatatag ng kanyang sarili bilang ang nangingibabaw na personalidad sa aming sambahayan. At iniisip ko si Joy Carol Cruz sa Quezon City. At iniisip ko si Howard Cruz na nagmamaneho pa uwi sa Maynila na may saradong legal pad at isang kaso na sa wakas ay tapos na. At iniisip ko ang aking ina, Carol Santos, isang babae na hindi ko nabanggit hanggang sa sandaling ito dahil siya ay dapat sa dulo ng kwentong ito sa halip na sa simula, na nagpalaki sa akin ng mag-isa sa isang maliit na apartment sa Maynila. At na sinabi sa akin ng eksaktong 1 beses noong 9 na taong gulang ako at nagsinungaling tungkol sa isang bagay na hindi ko na naalala, isang bagay na hindi ko kailanman nakalimutan. Siya ay nagsabi, Bobby, ang katotohanan ay hindi nangangailangan sa iyo na protektahan ito. Kailangan lang nito na huminto ka sa pagtatago rito. Gumugol ako ng 30 taon sa pagtatago rito. Gumugol ako ng 1 Martes sa paghahanap ng daan pabalik. Ako si Roberto Bobby Santos. Ako ay dating investigador ng panloloko, dating tagagawa ng panloloko, isang guro sa community college. At isang lalaking sumasagot sa telepono kapag tumatawag ang hindi kilalang mga numero dahil natutunan ko sa malaking personal na gastos na ang mga tawag na ayaw mong sagutin ay kadalasan ang mga kailangan mo. Ako ay naging ang biktima. Ako ay naging ang arkitekto. Ako ay naging sa aking pinakamahusay na araw, ang lalaking nag-angat ng telepono at sinabi ang katotohanan sa lahat ng kailangang makarinig nito. Ang huli ay ang isa na pinagsisikapan kong maging muli araw-araw. Iyon ang buong kwento maliban kay Martes na Beagle na kasalukuyang kumakain ng isang bagay na hindi dapat niyang kainin. At ang kwentong iyon ay hindi kailanman natatapos. Kung gusto mo ang kwentong ito, sumali sa aming komunidad sa pamamagitan ng pagpindot sa like button at pag-subscribe para sa higit pang tunay, hilaw, at sentro sa pamilya ng mga kwento. At tulad ng lagi, salamat sa pagiging bahagi ng mundong ito.